Senado, bumaliktad nga ba sa gusto ng mga tao? Last Wednesday ay inabangan ang magiging hatol ng Senado sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Una nang sinabi ng Supreme Court na unconstitutional ang articles of impeachment mula sa House of Representatives. Ngayon naman, na-archive ito sa Senado. Paano na malalaman ng 60 to 80% ng Filipino? Depende yan. Sa survey na pinaniniwalaan ninyo ang katotohanan sa mga kaso ng Vice Presidente. Tyranny of numbers, yan ang sigaw ni Senator Risa Hontiveros. 1905, i-archive ang impeachment complaint. Pero sa House, 215 out of 309 congressmen ang bumoto sa impeachment. Pero para sa akin, kung titingnan mo yung mga rigudon at pangyayari na yan sa Kongreso at sa Senado, ang kapangyarihan, kagaya ng lahat ng bagay, wala talagang forever. In fact, dalawa nga lang ang forever sa mundo. Alam niyo kung sino? Sino? Si Lord God at si Senator Enrile. Ayaw mamatay. Ayan patikim pa lang yan. Mamaya, lalalim pa tayo dyan. Pero narito pa ang pinag-usapan ngayong linggo. Lunes pa lang ay mukhang may mga babalik na rin ng ahensya si PBBM sa pagbabanta niya with the line, sorry na lang, sorry na lang, sorry na lang. Sorry, hindi na kita kaalyado. Pero mas una yata siyang nasabihan ni VP Sara ng ganito. Former VP Leni Robredo, bumaliktad din ayon kay Trillanes dahil wala raw plano ang dating pangalawang Pangulo na ipa-ICC si ex-President Duterte. Hindi sang-ayon dito si ML Representative Laila de Lima. Ito naman kasi si Trillanes, natalo na ni Malapitan sa Caloocan City Mayorship. Mahilig pa rin magmarites. At eto na nga si Hanilet, hindi na pinayagan ng ICC na bisitahin si PRRD sa The Hague. Kampo ng mga DDS, sabi nila, nagkakabaliktaran na nga daw ba. Alam mo ako, sa totoo lang, sa tingin ko dapat ma-realize ni Hanilet, wala na siya sa kapangyarihan. Siguro mag-apologize na lang siya na wag na masyado siyang maglilitanya. Dapat hindi na siya masyadong ma-pride. Ang pride kasi, Mami Chu, tandaan mo parang brief yan. Alam mo kung bakit? Ano, bakit? Hanggat hindi mo binababa, walang nangyayari. Diba? Abangan natin kung anong mangyayari dito. Babaliktad ang mga opinion ninyo sa lahat ng mga isyong ito ngayong gabi dito sa Politico Talks! At ako po si Meiji Cruz, ang inyong binibining Politalker. Happy Friday sa inyo. Isang gabi na naman ng may init at umaatikabong usapan ngayong Biyernes. At ako naman po si Marichu Villanueva, ang inyong resident journalist fact-checker. At syempre ako po si Ed Chico, hindi ko na magagawa ito. Dahil nakaupo ko, sabihin ko na lang, ako po ang abogado para sa mga walang budget. At syempre, Mami Chu, Attorney Ed, eto kulang ng usapan kung tayong tatlo lang. At naku, lalong iinit ang ating usapan dahil makakasama natin ex-spokesperson ni ex-President Rodrigo Duterte, Attorney Salvador Sal Panelo. Ayun. Always Panelo. Wow! Ayun, welcome to Politico Talks, Attorney Sal. Magandang gabi sa inyong tatlo at sa iyong mga nanonood. Iyon. Oy, alam mo mahirap kalaban sa korte si Attorney Panelo, Kasi palaging Panelo, Actually, corny yun. Wala na akong magawa doon na. Pero totoo, nakita ko siya sa korte, live in person. Napakahusay na magdebate at magpaliwanag. Oo, alam mo, nasample lang nga ako kanina. Tinanong ko lang, sir, if may I ask, what's your age? Para na akong nabugtong-bugtong. Sabi ko, parang nag-loading na yung utak ko agad doon. Kaya mahirap tanungin talaga. Mahirap, oo. Oo. Pero ito na, umpisahan na natin ang politaktakan. Attorney Panelo, ano po bang masasabi ninyo sa pagpigil ng ICC o hindi pagpayag sa pagdalaw ni Hanilet kay PRRD? Sa totoo lang, hindi ko nga alam ang dahilan kung bakit siya pinipigilan. Pinayagan naman siya. Hindi ko alam Biglang nagbago po Dahil yung decision sabi ni, napanood ko yung kanyang interview, wala naman daw sinabi. No reason at all. So hindi ko alam.
Eh, si Attorney Panelo nasa Pilipinas. Eh, si VP Sara lagi nasa sa Dahig. Maski siya, hindi niya alam bakit eh. Daw, hindi niya alam. Ang problema dyan, hindi naman natin matanong yung ICC. Siyempre, ibang jurisdiction yun, iba ang kanilang rules, ano? Hindi natin alam kung bakit. Pero, balita ko, nakakaturoan na, di ba? Nagkakasisihan na sila eh. May mga nagsasabi, kasalanan daw ni Kaufman, siya daw ang nagpahinto. Tapos pati si Harry Roque, di ba? Nadamay na. Sabi na Roque, wag niyo akong idadamay sa mga usapin na yan. So, ultimong si Harry Roque, nachacharot na rin dito sa usapin na ito. But at the end of the day, that's the problem when, sa tingin ko, nung dinala natin, nung hinand over natin yung kustodiya kay Pangulong Duterte sa ICC, wala na talaga tayong hawak. Alam niyo ba, even if the Supreme Court would say na illegal yung arrest niya, nasa kami na ng ICC kung ibabalik sa atin. So, everything now, sa tingin ko, nakadepende talaga sa kamay at paghuhusga ng ICC. I will disagree, Bakit po? Bakit, Attorney Sal? Hindi yung sasabihin natin na walang magagawa. Meron magagawa. Nag-cite nga ako ng 3 insidente na magpapakita na ang Korte Suprema pwedeng i-compel ang gobyerno na pabalikin si Presidente Duterte. Number 1, yung latest, kay Tebes. Si Tebes, di ba, denied yung extradition. Merong desisyon ng korte ron na talagang talo. Ba't nandito ngayon? Ibig sabihin, kaya pala. Kahit na dininay na yung extradition, bumalik. And then another case, 2 months ago, yung Italian government, pinakiusapan ng ICC na huliin ng isang may kaso sa kanila. Hinuli ng Italian government. Foreign national to, So, dinala sa ICC. And then, a week later, they discovered may irregularity sa pag-aaresto. Kinuha nila uli. Pero ang problema dyan, di ba, Attorney Panelo, at the end of the day, nakadepende yan talaga sa cooperation tsaka yung willingness ng bansa. Alam mo yung kauna-unahang kaso natin sa ICC, si al-Bashir ng Sudan. Pumunta na yan sa iba't ibang bansa, nag-request ang ICC. Hindi siya maaresto kasi yung mga bansa na yan, they refuse to cooperate. Ito, whether we like it or not, at the end of the day, nasa kamay din talaga ito ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Kung gusto niya talagang maibalik, of course, he can coordinate. Kung ayaw niya, he could simply say, wala tayong magagawa. So, pero tingnan natin kung anong mangyayari, hindi ba? Parang impeachment case din, no? Tama ka doon, Attorney Ed. Kasi sabi ko nga sa column ko kung gusto ng gobyerno, pwedeng ibalik. Gaya nga ng ginawa kay Tebes na ibalik nasa kanya yun actually. Speaking of ICC, Attorney Sal, meron po ba kayong information o updates? Kasi po nagpetisyon yung mga Duterte siblings, yung magkakapatid, no, na maiuwi ang kanilang ama na si ex-President Rodrigo Duterte. Meron po ba kayong update about that petition? Alin doon? Yung resolution sa Senado o yung sa interim release? Sa ICC po na... Kasi yung interim release hanggang ngayon, di ba, wala pa. Kasi si Attorney Kaufman, humingi siya ng suspension. Humingi siya na kung pwedeng later date kasi hindi pa siya sigurado. Medyo napuna ko nga siya doon Sabi ko, hindi pa pala sigurado, ba't ka nag-file? O tuloy, napupulaan ka ngayon. Pero ang latest ngayon ang ginawa ni Kaufman is to ask for the disqualification of Kiram, one of the prosecutors sa ICC. Marami siyang pinafile Ay wala rin naman mangyayari. Kahit i-disqualify mo, may papalit lang naman Kaya prosecutor nga, di ba? Ano ba itong si Kaufman? Ano ba talagang game plan ito? Pero although sinasabi niya, meron daw siyang karanasan, may experience siya. Sa matagal na daw niyang ginagawa yung mga bagay na ito. Kaya nga, di ba, nung nagkaroon ng issue kay Harry Roque, at saka kay Kaufman, sabi ni Kaufman, wala akong magagawa. Nasa akin ang tiwala ng Pangulo talaga. Attorney Sal, tanong ko lang, kumusta na ba si Attorney Harry? Kasi Naku, you are asking the wrong person. Issue, Kaya ako nga tinatanong. Magkaaway Gusto yung nating dalawa. malaman. Magkaaway na mortal yung Gusto dalawa. nga natin malaman. Silang dalawa din, nag-aagawan kay... Sino ka mo? Sino? Hindi na kilala. Oo, di ba? Hindi kilala. Pero sa tingin niyo po kaya, itong mga desisyon ni Kaufman o ng mga lawyers ni Duterte, yung kumbaga, pa-exit nila kay Harry Roque, tapos pagpigil dun sa pagdalaw ni Hanilet, part po yun ng game plan. Mami Chu. Wala nga sa game plan si Kaufman kasi sa kanya, kliyente lang niya. Kayo magpamilang mga away yung internal at in your lawyers, bahala kayo dyan. Basta ako sa kliyente ko lang. Di ba? Parang ganun yung nakikita ko kay Kaufman Kasi kung maalala natin,
parang nagkaroon po ng issue yung binibenta daw, yung first Yung house ni bahay, oo, yeah. Duterte under the name of Hanilet. So, sa tingin niyo po ba yung mga issue dito sa Pilipinas ay posibleng makaapekto doon sa ICC? Kaya parang siguro sinabi nila, tama na nga yung mga marites issue dyan sa Pilipinas, focus na tayo sa legal. May ganun po kayang anggulo. Ano po sa tingin ninyo, Attorney Sal? Ako from the very start, doon pa nag-uumpisa pa lang, sinabi ko, yung mga abogado sa Pilipinas, huwag niyo na kayong makialam doon. Abogado na lang ng dayuhan kasi sila nakakaintindi doon. Sila mga dati nang may karanasan doon. Huwag na tayo makialam. Ang problema kasi, meron mga atribido eh. So, sir, si Harry Roque ba pakialamero? Hindi, si Roque ay si... Atribido. Pero si Accredited siya, in fairness, accredited oo. siya. Kasi, di ba, nag-alok siya publicly. Tinanggihan ka na nga eh. Napapansin ko sa kanya, inuunahan niya pa si Kaufman ng ng magbigay ng updates. magpaliwanag. May announcement. Aba, ikaw, abogado, mayayamot ka talaga sa kanya. Tsaka natatelegraph yung mga moves, di ba? Dapat di mo i-telegraph eh. Pero alam mo, may iba lang ako, ang malaking problema talaga dito sa ICC, ang tagal ng hearing. Alam mo ba, ang pinakamabilis na hearing sa ICC, 2 taon, pero nagkaaminan yun, pinaamin yung akusado. Pero as a rule, inabot ng 8 taon yan, yung pinakamaikli na. So I could imagine kung matutuloy talaga ito, hindi siya mapapagbigyan ng interim release, malamang posibleng hindi na nga yan maabutan ni Tatay Digong. Yung hearing 80 na yan. years old na siya, di ba? Di bali sana kung si Enrile yung... Kung si Enrile ako sabi na wala ng ICC, andun pa siya But of course, yun yung problema, it might actually take a long period of time. Attorney Sal, sa tingin mo, ano ba magiging epekto nun sa taong bayan kung sakaling maabutan at mamatay si Tatay Digong dyan sa ICC? Sa akin hindi siya mamatay o hindi. Itong pamahalaan bilang na mga araw. Ayan, mabigat yan ha. Ito, usaping ICC pa rin. Sa baon namang issue ni Mami Chu, bakit ba mahalaga ang opinion ni former VP Leni sa pagdamay ng ICC sa kaso ni PRRD at kailangang ibalik pa ni dating Senator Trillanes ang issue na ito? Mami Chu, eto ha, at from VP Leni. Ano pong masasabi niyo about that issue? Gaya na nasabi ko kanina, ito kasi si Trillanes, marites. Out of the loop na nga siya, out of eksena, masyado siyang media hug. Kulang sa pansin. KSP, obvious naman na chismis lang yung kanya. Ang daming title nun, Mami Chu. Sama mo ni Cloud Chaser. Parang gusto lang attention. It's so unfair, di ba, na magsasalita ka as if authority ka. Ang sabi sa akin ni Bam Aquino at ni BP Leni, how can you rely such a claim, di ba? Tama, no? Pinapatulan naman kasi ng media rin Ayun, may pumapatol. Ito po, Pero ano yan Alam mo kasi si Trillanes, para siyang yung membro ng choir, siya yung sintonado, pero maangal. Oo. Di ba, parang ganun yung dating niya Pero I guess, he has to do that to remain in the limelight, lalo pat natalo siya sa Caloocan. Malaking bagay yun sa Trying kanya. very hard to be politically relevant. Tama, political tama. relevant. Saka may joke box din, di ba? Mahirap din yung joke box eh. Dapat siguro patayin na rin siya ng mic para maranasan niya kung paano. Pero bakit kaya binanggit niyo pa rin si VP Leni? Actually, kasama rin si Senator Bam. Ibig sabihin ba, VP Leni still holds that political power, Mami Chu? Yeah, because at this time, nanalo siya bilang Naga City Mayor, so meron siyang natitirang residual powers, di ba? At least doon sa Naga City. At magiging take-off na naman niya for another take-off na naman sa presidential kaya di ba, mga speculation sa 2020, baka battle of the, ang mahirap sabihin kasi babae rin ako, battle of babae, pero merong much harsher word, battle of the BS. Ayan. Panay babae. At mukhang marami niyan ngayon sa diba? Ngayong politika. Attorney Sal, ano pong sa tingin ninyo? Kung bakit sinama si VP Leni. bakit sinama si VP Leni? Sabi nga ni Marichu media hound Mahilig talaga sa publisidad. Si Trillanes. Si VP Leni, in fairness, hindi naman mahilig sa... Kaya sinama na lang para mas lalong catchy.
Para mapag-usapan. Mapag-usapan. Huwag makalimutan sa national kasi ang local masyadong localized. Pero ano, Mami Cho, narinig ko lang, nakakausap ko kasi yung mga malapit kay VP Lenny. Marami nag-uudyok sa kanya na tumakbo talaga Totoo sa yan. 2028. Oo, totoo yan. True story yan. As Mga president. reliable sources ito na nakausap ko. Sinasabi nila siguro, it's about time na pagandaan na ni VP Lenny baka this time around. Ano? Pero syempre, marami siyang kalaban, di ba? Sinisilbi mga kalaban, Senator Tulfo, o allegedly, of course, si Sara. Palagay ko, Atty. mabigat. Ed, palagay ko, yung mga nag-uudyok sa kanya, may lihim na galit sa kanya. Matindi Mare, yun. Atty. Panelo, ikaw talaga. DDS ka ba, Atty. Panelo? Hindi naman. Hindi halata. Ex-spokesperson Spokesperson lang, oo. Ikaw naman. Ito, from VP Lenny, kay PBBM naman tayo. Ito, matindi ang statement niya ha. Follow up sa kanyang SONA. O may magro-roll tayo. Sige, Ayaw pakiroll. na kitang kaalyado. Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. Ayaw na kita kaalyado. Matindi yung statement na yun. Ano ha? yung hugas kamay? Bigla, no? Dahil ang daming issue noon, hindi Tatlong ba? taon yung hinihingi niyang public works list, di ba? Ayan, Sorry na after lang. nung SONA, no? So kayo po, anong take ninyo sa sinabi niyo? Unahin po natin si Atty. Sorry na lang. Sal. Naalala ko tuloy yung SONA niya eh. Yung, mahiya naman kayo. Alam mo kagad ang reaction ko, teka muna, dapat mahiya naman tayo. Kasama ka dun eh. Dahil siya ang boss Sorry eh. na lang. Siya ang presidente. Tapos sinabi niya, alam niya may corruption. Alam mo na pala from the very start eh. Pero mga pinaparinggan niya, pagpapalakpakan naman. Nakatayo pa. Kawawa na. Pero sa totoo lang, kawawa naman siya. Bakit po sa tingin niyo? Kawawa kasi mukhang hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Pero di ba sabi naman ni Jesus, di ba? Patawarin mo po sila dahil hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Okay, ka pinapatawad na siya. Ikaw, Atty. Ed, anong take mo doon sa sinasabi niyo kahit kaalyado niya na korap mananagot? Actually, medyo mahirap talaga yan. Ano? Hindi ko alam kung yan ay ika nga narrative lang. Because you have to understand, corruption is a culture eh. Napakahirap alisin yan. Ano? So, Systemic. Oo, systemic. Yung bureaucracia nga lang, ang bigat eh. Ako nga, nag-apply lang ako ng permit sa City Hall kahapon, haba-haba ng pila eh. May barangay permit pa. Oo. Ito maganda, nagreklamo ko sa ARTA, may pila din. So, yun yung problema. Sa point natin, corruption is a culture, systemic yan. And if the president is really serious, he shouldn't be selective. Ang mahirap kasi niyan, kunyari, may mga iipitin siya, pero yung mga kaaway niya lang, yung mga hindi niya na gusto, if he really wants to make it work, dapat hindi selective. Kumbaga, pag may kasalanan, parusahan talaga, and that would be a good start, I think. Pero sabi niya, doon sa India, nasa state visit, nung tinanong siya, sabi niya, hindi siya mag-aala Duterte. Hindi niya papangalanan. Kukunin niya list, isasubmit sa whatever, gusto ng House, imbestigahan sa sarili nila. Kinukuhaan. Tapos sa Senate, gusto rin imbestigahan. Di ba, the best independent body would be COA? Ibigay niya sa COA. Maganda sinabi ni Mami Cho. Ano yung sinasabi? Teka muna, Attorney, sinasabi di ba- daw, wag daw siya magiging parang Teka muna, Duterte. hindi ba alam niya? Alam niya, inamin niya na nga, di ba? May SOP dyan, may corruption dyan, may bribe, huwag na tayo magkunwari. In other words, alam niya from the very Yeah, beginning. kasi- Bakit di niya dinimanda yung mga yan? Presidente Ayun, ka oo. Alam mo dapat yan. You have all the sources of information. But you know, kailangan due process. Di ba Kahit sinasabi na may ng Supreme Court, due process, constitutional, provisional Bill of Rights. Agree. Di, kung may due process, alam mo na nga nangyari, di madali nang i-demanda yan. Dahil alam mo Case build up. presidente ka pa. Oh, may Dahil case build mas lalong up. kaya-kaya. Pag Attorney presidente San, ka, nung pag-time ni Tatay Digong, may ganyan ba? Wala nga, di ba? Ayaw, pag may May bahid matrix sa na eh. corruption, Di ba tanggal na-remember na yung agad. matrix? Oh, ito ang matrix, ito yung mga pangalan. Yan ako siya mga pangalan. Kaya yung mga tao na nanginginig. From mayors to ano. Attorney Sal, so ito pong pag may mga pangalan na may listahan na, no? Ano po kaya sa legal point of view? Ano po yung mga pwedeng gawin dito sa mga taong involved, sa mga government officials, sa mga contractor na kasama po dito sa anomalya? Kung may ebidensya ka, demanda mo na. Huwag mo nang patagalin. DOJ, di ba? Investigating sa prosecution. Problema Sa naman ombudsman, di ba? Ang DOJ naman kasi, ang problema, wala pang PI, wala pang preliminary, guilty na kagad. O tingnan mo nangyari sa Bungero, pumuputok sa mga mukha nila ngayon. Hindi, yung first case, ano yung 7. Ito, latest na lang to kasi may nag-whistleblower, yung nag-turn state witness, kasama naman siya sa mga akusado.
Kaya Hindi, nagkaroon di ba? na second batch. Tingnan mo yung mga nahukay nila sa ano, sa Iba-iba nga, di ba? Ibang biktima yun, hindi yung doon sa pala, bungero. contaminated na. Wala, hindi mo na Wala. malalaman kung sila nga yun o hindi. Wala. Kaya nga, walang proper forensic na Nauna kasi ginagawa. palagi ang publisidad. Oo, ito naman, speaking of ombudsman to, no, mainit-init pa po na balita dahil ang DOJ Secretary Boying Rimulya ay nag-apply at hindi po na-disqualify po siya. Oo, ano po nga masasabi niyo? Alam niya, Dapat attorney. lang. Bakit po sa tingin niyo? Aba, biro mo yung ginawa niyang illegal na pag-aaresto, pagditini doon kay dating Presidente Duterte, talagang hindi po pwede kasi pag ombudsman ka, dapat objective ka. Pero kung ikaw ay partidista, wala ka na. Di Dapat ba yung wala ka na. kaso kay Secretary Mulya, para information submitted ni Senator Amy. So dapat imbestigahan mo na, bakit parang guilty as charged agad? Wala pa nga investigation. Di unfair naman kung di-disqualify siya agad. Bar. Diba? Ang nag-decide po ang judicial bar dahil JBC. yes. Kasi member ang DOJ Secretary sa JBC. So, dinisqualify niya sarili niya? Kaya abangan po natin sino nga ang next na magiging ombudsman. Ito naman na warm up sa ating impeachment serye. Pag-usapan muna natin si newbie Senator Rodante Marcoleta. Isa sa mga issues sa post-SONA event, nag-statement si Senator Marcoleta na hindi ako PDP laban. Hindi ko alam kung bakit sinasabi nilang Duterte Black ako. Bakit may ganitong pagbaliktad? Ayan, syempre natin tatanungin na as ex-spokesperson ni PRRD, She Attorney should know Sal. better. Sa tingin ko naman, hindi naman bumabaliktad siya kasi hindi naman talaga siya PDP laban. Yeah. Pero yung sinasabi niya, bakit napagkakamalan siya sa Duterte Black? Hanggang ngayon hindi mo alam. Bakit? Talaga namang nasa Duterte Black ka eh. Bakit Kumbaga mo? whether he likes it or not. Ano. Pero in fairness dun sa mama, pinununood ko yung deliberations nila nung isang araw. Mahuhusay at magaling, hindi nga alam pogi eh, no? Pero aminin mo, magaling din magpaliwanag talaga yung mama. But the problem is at the end of the day, sa Pilipino right now, we are so politically divided, you cannot afford to appear objective anymore. Whether you like it or not, either sasabihin nilang kapink ka or DDS ka or maka-Bongbong Marcos ka, and there's really nothing wrong with that. Siguro magandang gawin niya, no? He has to, I guess, do whatever it takes to win public support, public trust and approval, at huwag niya nang problemahin kung ano yung tingin sa kanya, kasi yung mga tao naman, kahit anong gawin mo, kung gusto ko nilang pag-isipan, pag-iisipan ka naman nila talaga, di ba? Kasi naman si Marcoleta, sagip naman kasi siya. Sagip na party list. Ang anak nga niya ngayon, nung nominee sa sagip party list ngayon sa 20th Congress, yung sagip na, yung acronym yan Social Amelioration yung Intervention to Poverty. Kaya sagip, hindi ako PDP. Tama, hindi siya PDP because sagip siya. Pero sa Pilipinas kasi, very weak naman yung party system natin. Sa Amerika kasi, pagka Democrat ka, ang understanding, liberal ka. Kapag kahit naman ay Two-party, conservative o Republican ka, dito walang paninindigan at Pero sa prinsipyo yung mga tingin partido. nyo, nakatulong din naman sa kanya yung pagiging Duterte Black niya or affiliated syempre, with definitely. Duterte, no? Nung nanalo Kaya siya siyang nanalo. O siya lang senator. itinaas ni Duterte, di ba? Siya lang talaga kinampanya ni Duterte, Attorney Sal, di ba? Kaya kung hindi siya identified doon, hindi siya mananalo. Pero hindi ako agree kay Attorney Ed Chico. Pogi siya, tamo yung kanyang buhok. Yung Shaggy. Oo, di ba? Sa gilid. Hindi, maganda siya. maganda. At least alam na natin kung ano ang pogi kay Mamichu, ha? Hindi ko alam. Ang hairstyle. But seriously, si Marcoleta, totoo naman whether he likes it or not, malaki pa rin na puwersa talaga ang mga supporters ni Pangulong Duterte. Bakit kayo may pagde-deny naman ngayon? Siguro positioning, nagbubuo siya ng persona, branding. Si Mami Chong O nakakaalam dahil din, matagal to sa siya, media. head ng Blue Ribbon, kaya ayaw niya na ma-affiliate pwede. to Ano sa tingin mo, Ma'am any Micho? Nakita ko sa parties. TV, former TV host daw siya sinesearch ko ano bang TV show niya. Alam ko pinasara niya yung ABS-CBN. Hindi, may TV show siya talaga. Wala lang nanonood. Pero meron siyang TV show. Bahay ka din. Biro lang po Wala yan. bang views? Oo, ito speaking pa rin kay Senator Marcoleta ay nagsagutan sila ni Senator Lacson. Mainit itong pinag-usapan sa social media nitong mga nakarang araw. Makisawsaw na rin tayo sa pagbabalik ng Polling
Politiko Talk! Talk. Isang malaking plot twist ang naganap sa ating sinusubaybayan na impeachment serye. Hindi po ang pagkaka-archive ng impeachment sa Senado kasi mamaya pa ho natin pag-uusapan yan. Ang tanong sa nagaganap na kwento, nasaan na daw si Inday Sara? Nasaan na nga ba talaga si VP? Roll the video. Direk, pambihira yung video mo, ha. Hindi ko talaga kinaya. Pero kasi, kaya na may mga ganyan tayong biro, may mga ganyang meme. Kasi ang tanong, nasaan na nga ba ang VP? Dahil kahit ang Office of the Vice President, hindi nila masagot kung nasaan talaga siya. Pero ang nasabi na lang ng OVP, di ba? Hindi lang daw natin siya nakikita, pero ang trabaho na kailangan niyang gawin for the office is still being done. Minsan virtual, minsan ghost. Aba, matindi. Naiba na pala, no? Hindi na hangin ang sagot sa bugtong na, ayan na, hindi mo nakikita si VP Sara. Si VP Sara na pala ang sagot at ang pagtatrabaho niya. Attorney Sal, siguro ang tanong ko lang, anong take mo dito? Bakit nga ba nawawala si VP Sara? At malaki ba yung impact nito in so far as trust and confidence reposed on her being Vice President? Baka naman tumahimik lang muna magsalita, pero hindi nawawala. Nandyan lang yan, sa palit-paligid. Kailan niyo po siyang nakausap? Nakausap niyo na po ba? Text lang, text. Text. Asan daw po siya? Ba't hindi niyo Wala. pa tinanong? Hindi. Nagkakaproblema na nga Nasa tayo. Davao Hindi kasi ako daw. chismoso eh. Kasi umaten sa Kadayawan. So pag nagtanong, sir, chismoso na, sir. So ibig mo sabihin, si Harry Roque, chismoso dahil Ay, may sinabi mo yan, magtanong. I agree. Nagtanong. Malinaw naman. No, Pero galing na kasi mismo kay Ruth na spokesperson ng OVP na minsan virtual, minsan ghost. Kaya doon na rin parang pinutakte ng mga netizens yung paghahanap kay VP Sara. Bakit may pa-ghosting? Siguro binabalik niya yung issue ng mga ghost receipts. Kaya pati si VP Sara naging ghost. Ayaw natin ng ghosting. Nag-ghosted siya. Nag-ghosted ka na ba? Maraming beses. Maraming beses. Yung ganda mo na Uy, yan. pero ano? ito nga, nakita naman na si VP Sara. Nakita ko yung photo, patawid siya. Pero mukhang hindi sa Davao yun, mukhang abroad. Hindi ko na... Basta meron siyang nakita ko sa social media niya, sa Facebook, na hinahanap daw niya yung puntod ng lolo niya. Yun ang nakita ko una. Tapos yung Kadayawan na nga daw. Tapos hindi ko na monitor kung nasa na siya. Pero seriously, ang hirap din kasi nalagay ni VP Sara. No? Alam mo sa Constitution natin, pag Vice President ka tapos hindi mo kaalyado yung Pangulo, spare tire ka lang eh. So talagang halos wala kang ginagawa and it's actually very difficult for her. Tapos she's at the vortex of controversy, ang daming issue, may impeachment, daming kwento, yung tatay niya nasa ICC. And don't forget Oo, diba? yung death threats daw sa kanya. May death threats pa allegedly sa kanya. So napakahirap din talaga na maging isang Sara Duterte. But actually, it proves one point. Talagang frontrunner siya sa 2028, whether we like it or not. Hindi And ba? may photo na lumabas na nag-celebrate daw after the impeachment Yes, with the lawyers. results. Oo, yeah, yun Diba? nga With the pala yung lawyers, latest. Oo. diba? Pero Celebrate. siguro wag na rin natin masyado namang gawing issue. Kahit ako man, magse-celebrate ako eh. Oh, yes. Hindi ba? Yung daddy niya, di ba daw, nag-celebrate na one day. Hindi, para daw, kasi kasama si dating Pangulong Duterte daw sa pag-advise kay Sara doon sa impeachment case. Humingi ng day off daw. Hindi mo na daw nagpabisita sa Hague. Pero Atty. Sal, sa tingin mo ba mananalo si VP Sara kung tatakbo siya sa 2028? Game over. Sa tingin mo, game over para sa'yo. Bakit? Kung gagawin ng eleksyon ngayon. Ay, ito na lang tanong din. Sige. Oo. Kahit Sinong- na lang ngayon o sa susunod na Yun, 2020. Pero hindi reliable yan. Isa lang tinanong mo. Ang survey, merong Kasi ang sample titingnan mo population. dyan, yung nakaraang halalan. Kaya nakita mo, talagang lumagapak lahat na lumaban sa mga Duterte. Pero di ba ang ambivalent ang botanteng Filipino? Pwede magbago yung kaisipan nila, depende sa mga mangyayari. Yeah, Hindi, sa mga kakaiba itong brand ng Duterte talagang. Nakita mo hanggang ngayon, no?
Pero Attorney Sal, kung meron po kayong nakikitang isang kandidato na pwede lang na tumalo, pangtapat kay VP Sara, meron ba kayong nakikita? Wala. Pero how would you explain na almost 80% sa Okta survey saying they want the impeachment trial of Sara? Okta o Okra? And other surveys. Hindi. Depende kasi ano bang tanong. Kung ang tanong ng Okta gusto nyo bang matuloy impeachment para mapaliwanag ni Inday Sara ang mga akusasyon sa kanya? Siyempre, sagot mo, oh, yes. Diba? Depende sa tanong Pero mas concerned ako sa latest sinabi niya. Di ba, nangako siya, pag hindi matuloy itong trial, whether or not matuloy yung trial, impeachment trial, I will come out with explanation. I will answer all the allegations. Pero kanina na iba. Ang sinasabi niya ngayon, pag nag-file ulit siya ng impeachment case sa 2026, sa 2027, sasagutin ko. So, nasaan yung pangako niya dati na sasagutin niya pag whether or not manalo yung impeachment? Wala naman inconsistency ron. Kasi that assumes na wala nang impeachment na ipapile. Meron pa naman 6 months from now, meron din The same complaints. Pero kung napansin mo, yung mga gustong ma-impeach yan, nanggigigil sila. Kung titignan mo yung pronouncement ng Supreme Court, pwede naman nilang gawin yan sa 2026. Kaya lang ang problema kasi sa lipunan ng Pilipino, importante yung timing. Sa totoo lang, kung gagawin nila yan next year, baka napanis na yung issue. Yung taong bayan, wala na silang interes, Pero tama na yung pag-uusap na yan, Marami na tayong nabanggit patungkol dyan. Ngayon naman, punta na tayo sa highlight talaga. Kasi tinapos na nitong linggo ang desisyon ng Senado sa impeachment case ni VP Sara. At ang ending, na-archive na po ito. Ang tanong, ano kaya ang significance nito? Ano ang ibig sabihin nito? Wala na ba talagang impeachment? Sa tingin mo, Mami Chu? Hindi. Sabi nga ng mga senador themselves, sinasabi lang, archive lang to, pwedeng ma-revive. We will vote again if the Supreme Court, in case mag-reverse ng decision, we can get it out of the archive. Di ba, Attorney Sal? Attorney Sal, fearless forecast mo bilang abogado, sa tingin mo yung motion for recon, tingin mo lang an honest opinion mo, mapabibigyan o ika nga magdidesisyon ng korte na tindigan yung kanilang desisyon tungkol sa kaso na ito? Unanimous nilang desisyon, denied. Kasi masyadong klaro yung desisyon Maliwanag na maliwanag. Alam mo, Attorney Ed, I don't know if you read the Francisco ruling. Yung sinasabi nila na nagdadagdag, hindi ho totoo yun Nandun yun sa Francisco ruling. Yung due process. Diniscuss yung due process doon. Sinasabi nga doon, yung due process, basta merong pag-akusa, palaging nandun yun dapat. Bibigyan mo ng notice, opportunity to defend oneself. Hindi naman nila ginawa lahat yun. Isa pa, mandatory nga yung periods within which na you should be following, hindi nila ginawa. Hindi nila repair sa Committee on Justice. Even sa rules nila, nabasa mo yung House Rules? Under the House Rules, whatever mode you apply, the first mode or the second mode, kailangan i-repair mo sa Committee on Justice. Sa rules ng Kongreso yun. Pero ito po, Attorney Sal, dahil mula po sa House of Representatives ay nag-file po ng motion for reconsideration. So, paano po ang magiging implication nun? Ngayon nga po na may SC ruling na and then nag-decision na rin po yung Senado but still may motion pa po na gustong ihain. Sa totoo lang, kahit na i-deny o i-grant yun, wala namang epekto yun Kasi yung Senate as an impeachment court can always resurrect yung impeachment kung gusto nila. And interestingly, ang ginamit nilang salita, in-archive, hindi dinismiss. So, ibig sabihin, sakaling magbago ng isip yung Supreme Court, sabi nila, baguhin natin yung decision natin, bigyan natin ng bilang yung articles of impeachment, lagyan natin ng jurisdiction ang Senate to constitute itself as an impeachment court. So, it presupposes anytime, the Senate can always convene. Tapos ipagpatuloy nila yan, di ba? Pero marami rin siyempre nagsasabi, di ba, at the end of the day, parang exercise in futility yung ginawa nila Kasi whether we like it or not, hindi ko naman na-contemplate yung situation na they'd go against the decision of the Supreme Court. Kasi it will result into a constitutional crisis. So maraming nagsasabi, parang nagbida-bida lang daw sila, nag-grandstand, they just want to have the final say. Pero may mga tao din nagsasabi na okay na rin yung nangyari kasi kung natuloy daw yung impeachment case sa Senado, ganito rin naman daw ang magiging boto ng mga senador. Because as we all know, even the Supreme Court recognizes that an impeachment process is a political exercise. It's a numbers game.
Diba? So sabi nila, they just nip it in the bud. Sa tingin mo, Attorney Sal, ganun ba yon? Kung matutuloy, subsequently, hindi din naman siya mako-convict. Yung pong article ko sa Manila Times na lumabas noong ilang linggo na, ang title ko, Dismissing the Impeachment Complaint or Proceeding to Trial, Win-win for BP Sara. Madalit sabi, impeach mo yan, o mag-trial ka, panalo si Inday. Bakit po? Kasi walang magko-convict sa kanya, maliban doon sa sagad, pusakal na dilaw or kaliwa. Yung iba, You mean to say, yung sa 7 articles of impeachment, makakalusot siya doon? Yung number 1 doon, yung sa DepEd na confidential funds, na kumpleto sila sa mga receipts, sa COA, testimony ng COA. Walang Isa lang daw, basehan. ma-convict siya doon doon. lang sa confidential funds Unang-una, paano ka magdidemanda ng confidential funds na irregular? Sinabi ng COA, hindi totoo. Walang irregularidad. O paano ka na? Disira na kagad. Yun naman death threats. Wala naman death threats. Mamatay muna siya bago magkaroon ng death. Lahat yung puro kalokong, puro politika lang yun Pero eto maganda dyan. Kung nabasa niyo naman yung column ko sa Philippine Daily Tribune. Yun, talaga namang may palaban. Hindi ko pinag-usapan yun. No, but seriously, may mga nagsasabi rin kasi na ang magiging difference lang kung natutuloy yung impeachment, medyo lugi daw si Sara Duterte kasi sa nakita natin pag impeachment, anything goes So lahat ng ebidensya, lahat ng witnesses pwedeng ilabas. So baka matalo siya sa bandang huli kahit hindi daw siya mag-convict. Talagang lahat ng baho niya allegedly ay ilalabas daw dito. So mas maganda pa rin daw if the impeachment trial would not proceed. Pero ang tanong, pagtataksil ba ito sa kagustuhan ng mga tao na magkaroon ng impeachment trial? Kasi sabi nga sa survey, 60 to 80% ang may gustong matuloy ang impeachment. Actually, nasagot na to ni Attorney Sal, sabi niya, depende sa tanong. Pero kung ang tanong, Attorney Sal, gusto ba nilang makonvict si Sara Duterte? Sa tingin mo, anong bilang? Resounding no. Pero kasi may mga sigaw din ng taong bayan, sumisigaw ng accountability. Why not try that? I-trial mo, 'di ba? Mapakinggan mo ano nga bang sagot ng VP Sara dito sa mga allegations na 'to. Kumbaga, kailangan ikaw second highest position in the country. Ipaliwanag mo. Teka muna, wala namang pumipigil sa account ni Inday Sara. Kasi nga, they can file the impeachment complaint. Ang sinasabi ng Korte Suprema, okay yan. Kaya nga sinasabi na, the end does not justify the means. Okay ang accountability, pero may process tayo. Sundin niyo muna. Otherwise, masisira tayo pareho dito. Nagtataka naman ako, marami 7 articles of impeachment, graft and corruption yan. Pwede naman ang i-file yan mga kaso na yan sa ombudsman. Ang BP hindi kasama sa immunity, na 1-year immunity, while in office, immunity. Presidente lang ng Pilipinas yun. Di i-file sa ombudsman. Yung immunity from suit na tinatawag. kasi. Actually, may No nagsasabi one's above the law, di ba? Kung gusto mo siya talagang i-demanda, bakit hindi mo i-demanda criminally? Kasi sinasabi nila, ang purpose nito, to prevent her from running. Kasi not many people know this. If she gets convicted, she will be perpetually disqualified to run for office. Di ba? Pero sa tingin mo, Mami Chu, kasi ikaw ang maalam sa ganitong mga bagay. Hindi ako lawyer, ha? Hindi. Ang tatanong ko po, hindi po tungkol sa sige. pagiging... Pinapangunahan mo ko, Atty. Mami Chu. Kaya nga sabi ko, ikaw nakakaalam. Di ba? Sige, Joke sige. lang. No, but seriously, sa karanasan wala, matagal ka ng mamamahayag, marami ka niting nakitang mga impeachment cases. Sakaling matuloy yung impeachment tapos malabas lahat ng mga kwento tungkol kay Sara, ano yung epekto nito sa 2028 para sa kandidatura niya? Yeah, masama. Dahil nga, sabi mo nga, pag sa impeachment, barred from public office na siya. Pero yung trust ng tao, mawawala na. Kasi nga, the ultimate judge will be the people. Pero hindi ba solid yung baluarte niya talaga? Kasi Mindanao, in fairness, Visayas, Luzon pa. Ikaw, Atty. Sal, ano sa tingin mo? Ako, yung kanina, bakit hindi pinapile sa ombudsman? Kasi mahirap pag sa court o sa ombudsman, baka hindi makalusot. Lalo na sa korte, proof beyond a reasonable doubt, ito politika Kaya madali yung impeachment. Kaya nga minadali nila, ang problema lang, nasilip sila na lumabag sila sa batas. Politika o legal. Ito naman, Mami Chu, I wanna also ask, kasi during nung impeachment debate, may kautusan na lumabas na bawal daw yung mga vloggers o mga media friends natin. But later on, binawi dahil may isang senator na Senator Risa Ontiveros, kinwestiyon ito. Pero anong masasabi nyo dito?
tinanong ko sa mga reporters ko, nung sa Senate, 2 reporters ko, ano ba nangyari dyan? Meron pang statement ang UP, ano. Ma'am, kasi yung kami mga Senate reporters, ayaw kami papasukin, except may camera lang daw doon, dahil cramp nga daw sa dami ng tao. Eh, nakita namin, ando doon lahat ng mga DDS vloggers. Uy. Si Attorney Trixie, ando doon. Si Mocha Uson, yung si Chu, yung ano. Nagko-cover po sila at that time. Guests. They were guests. And they are occupying the seat for the media, na Senate media. So, ay, siyempre, later on, pinapasok sila, pero nakatayo sila, pero yung mga guests nakaupo. Eh, paano ka naman makakapag-cover kung nasa harap, nakaano ka, di ka makasulat ng mga istorya mo, makapag-keypad. Although in fairness, may mga akbayan din na nandoon, hindi ba? Yes. Nandoon din naman sa Oo. gallery. Pero ito yung tanong dito, no? Nakita natin yung boto ng Senado, 19-5. At alam natin, syempre, whether we like it or not, pumapabor sila kay Sara Duterte. Ang tanong, Atty. Sal, sa tingin mo, pagdating sa Senado, hawak pa ba ni BBM yan? Or sa tingin mo, nagkabaliktaran na talaga? Bago ko sagutin yan, gusto ko lang balikan yung banat nila ng media. Sige. Bakit di sila pinapasok? Yung mga vloggers. Oo. They're accusing na may censorship. I disagree with that. You know why? May live stream eh. May live stream, para ka rin nandun eh. So, how can there be censorship? Pero ang punto kasi daw nila, Attorney Sal, nakakakuha sila ng scoop, mga in-between ng plenary Yung mga behind session. the Yung scene. mga may nakuha na nagsulsol, may nakuha na nagnguso, yung mga ganong scoop, syempre gusto ng ating mga media. Nakikita naman sa live friends. stream yun. Nakikita ko nga yung mga ngitin. Kasi yung mga nakangiti. Mga senador, Ay, mga kung bulungan nakita nila. nyo Philippine Star ngayon, ang laki ng litrato, may isang senador na kamay lang ang pinakita. Ang hawak niya, Senate, Rules of Senate ang binabasa Nag-aaral niya. pa lang Kaninong yan. kamay ba yun? Ayaw ko nga, Parang nag-crash course I'm naman sure- bigla I'm sure yun. hindi yan kay Lito Hindi, Lapid. siguro nag-check lang siya. Oh. Huwag mo apihin si pero Lito ang galing Lapid. ni Lito Lapid, konti lang yung sinabi, pero Oo, malaman. Kaya siya to the point. Ganun pinuri ko lang doon. pala yun, ano? Sabihin mo lang. Pero ito, mag-focus muna tayo kasi nakita naman natin yung deliberation na yan. So, pagtuunan natin ng pansin yung mga itinaas na puntos ng mga ating senador dito sa ating Ominion. Ang opinion ng mga minions. Panoorin natin. Minador. Spita. Yan. Oo. Minador. Makikita natin, no? Ang kanilang opinion. Pero for sure kayo nanood na rin, no? Sabi Ng dito ano. na Cayetano, dapat maging madali mag-impeach ng isang officer. Pero siguro dapat mapag-usapan din yung 10K, ano? Kasi medyo pinangako niya yun. Uy, Diba? pero ito surprisingly sinabi ni Aquino, wag na tayo lumaban kasi matatalo na din tayo. Very improbable na magbabago ang Korte Suprema with 15 votes. But it's not impossible. Sabi naman ni Marcoleta, wag magmamadali. Sabi naman ni Pangilinan, ano na lang ang magiging repercussion nito? Ang House of Representatives nag-file ng motion ng MR, hinihiling nila na baguhin ang ilang mga finding of facts, baguhin ang kanilang naging desisyon. Attorney Sal, sa tingin mo ba itong mga ito, ika nga nagpapakitang gilas lang itong mga senador na ito at nagbibigay sila ng opinion? Natural na lang yun. Mas maganda Basta kay may- Amy. Oo Basta nga, may kay sinabi Amy, ni wag natin Amy. i-miss. Sige, kung mag-gusto Okay, ko pa go, sa Mami Mami Chu. Chu. Amy, galangin. Ay, Ayan, wala. direct pakibalik lang. Maganda Oo. yung sinabi ni Amy. Klase nga kay Amy. Oo. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umasta Supreme Court. Supremer. O, Supremist pa. Wala namang ganun. Mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag tayo magpalaki ng buhaya. Baby pa nga ay tawag lulong na. Meron hindi nakuha dyan. Ano yun? Mas magaling. maganda. Sabi ni Amy, Yung bonjing ba ang yan? hilig nyo, sabi niya, gustong-gusto nyo impeach si Inday Sara. Na-elected. Ba't di nyo na lang i-impeach yung speaker nyo? Ayun nga. Ang daming sumagot nun. Pero Kayo ito naman nag-elect nun. Pero first ito, Mami Chu, dahil nga may sinabi siyang spoiled na bonjing, ang dami din nagre-react dyan na parang bantayan naman natin yung ginagamit nating lingwahe kasi still, Senado pa rin yan. Parliamentary. Pero, diba? So, ito sinasabi, ad hominem daw yan, diba? Pag-attack na yan ng personalidad Privilege mismo. speech eh. So, pwede yan, Oo, pag pwede yan. They privilege can get speech. it, but they have to live with it.
Alam mo kasi legally, pag nasa loob sila ng plenaryo, no, yung sasabihin nila, hindi sila pwedeng Immune arestuhin o parusahan dyan. Parliamentary immunity. Pero naalala ko, sinabi ni Cayetano din, hindi ba? Kung gusto niya daw matalo si VP Sara, wag niyo nang i-impeach, talunin niya daw sa 2028. Anong masasabi mo Challenge. na, Atty. Sal? Yun yung challenge ni Cayetano eh. Di ba? Imbis na i-impeach niyo si Vice President, talunin niyo na lang sa sa 2028. Tama naman siya. Pero gusto kong balikan mo yung tanong mo kanina. Kung yung Senado kontrolado pa ni BM. Napansin mo ba na at the very start, sinabi ni BBM, ayaw ko ng impeachment. Di ba? So, ibig sabihin, yung pagbasura ng impeachment, pabor sa kanya. Bakit pabor? Pag natuloy yan, may maras lang siya, maabsuelto. Kaya gustong-gusto niya na walang impeachment. Pero ito, I wanna know, ano yung mga tumatak sa inyo na mga speech o part of dialogue noong impeachment? Attorney Ed. Siguro sa akin tumatak si Lito Lapid, ano? Bakit? Well, konti lang yung sinabi niya, pero malaman. Tumatak din si Mark Villar, kasi tahimik lang si Mark. Pero kahit pa paano nagsalita siya. So, nakakatuwa, ano? Pero naawa ko kay Lito Lapid kasi ang tagal nung kanilang discussion, 6 na oras. Ano to? May taping pa siya sa Batang Quiapo. Ganon? No, but seriously, ang tumatak lang sa akin at the end of the day, I think, it's an exercise in futility. From the very start, hindi naman nila talaga sususugan yung mongkahin na ituloy ang impeachment dahil alam nila may sinabi na ang Supreme Court. Hindi naman bobo yung mga yan, although meron, pero wag na natin pag-usapan. But ultimately, at the end of the day, hindi nila kukontrahin talaga ang Korte Suprema. Kailangan lang talaga nila ng oras at panahon para makapagbida, makapag-articulate, makapagsabi, no, to have the final say. Yun ang tumatak sa akin kasi pinagtatalunan, yun daw pag-archive ay defeat of justice. Let us not get overly dramatic, because at the end of the day, the Supreme Court has spoken. Ang kinalulungkot ko lang, yung napopolitika ang Korte Suprema, pati yung desisyon. Let us not politicize the Supreme Court being the final arbiter. At the end of the day, there's a reason why we should do that. In the same manner that there's a reason why we should keep the soldiers at the barracks. So, Hindi, sabi nga diyan yung judicial, hindi, wag yung politicize ang Supreme Court kasi Supreme Court. judicial lang sila. Anyways, Attorney Sal, I wanna know naman, as Attorney Sal Panelo yourself, kanino ka napahanga o Ano yan? napa-agree? Di ba sinabi, D. Sal Napa-agree sa mga debate ng ating new batch of senators ngayon. Kaya sinabi ko sa iyo kanina, di ba? Sabi ko, isa lang ang gusto ko doon na humanga ako, si Lito Lapid. Kasi short, brief, to the point. Sinabi niya lang, iginagalang ko ang kataas-taasang hukuman ng bansa. Tapos na kagad. Wala nang palabok, Kasi wala lahat ng nang mga sinabi palaman. nila doon, narinig na natin, paulit-ulit lang yun eh. Tama, Saka, tama. ano mga attorney, natatawa ko doon sa yung, kung pumorma, akala mo sila yung mga bugadong gumawa ng speeches nila, binabasa lang nila, pero the way they acted, as if talagang ako yun. Acting na acting, Hindi kumbaga, naman ako di yung ba? intriga, di ba, na issue si Senator Ontiveros kasi may binanggit siyang kaso Ayan, na sabi niya napahiya siya unanimous doon. or hindi. Anong take mo doon? may sumagot na Supreme Court. Yan Sana, ang sinasabi. Clarify ba ng Supreme Court? Oo, si... Ang problema oo. kasi, yung pag hindi po kayo abogado, huwag na kayong pumasok dyan sa hindi nyo teritoryo. Mapapaya talaga kayo. Saka isa pa, yung mga nag-i-speech na hindi abogado, okay lang sa akin yan. Pero bigyan nyo naman ng credit yung gumawa. Hindi yung Yung are acting nagsulat. as if kayo yun. Pero in fairness naman kay Senator Ontiveros, very consistent naman siya sa posisyon niya. At hindi naman natin mababaliwala yan. Hindi, sa ang maganda yung system. sagot ni Senator Tiberos kanina, yung kinoreksyon ng Supreme Court, hindi kami magkamali ka sa citation. Hindi ko nabasa yan talaga. Supreme Court Nagkamali ka sa pinatulan ito. citation, sagot ni Senator Risa. Okay, so nagkamali ko, I correct myself. Kayo nagkamali, i-correct niyo sarili niyo. Pero alam mo, akong problema ko lang dyan, naawa din ako sa Korte Suprema kasi napupolitika sila. For example, si Justice Leonen, kilala ko yung kanyang track record Masyado of siya service. na-bash. Consistent yan, di ba? Talagang progresibo. So sana, wag Pero muna kasi hindi rin silang natin guluhin, maiwasan di ba? na Attorney Ed kasi nga may mga komentaryo din yung mga tao na nasa Supreme Court ngayon ay appointed
ng ex-President Duterte, Rodrigo Ah, pero Duterte. take note, Ay, tingnan mo Rodrigo. na eh. Pero So si parang Justice may mga Totoo yan, ganun, ha? may mga ganung No, pero si sabi lang Justice Leone may ang mga nag-appoint sa kanya, commentary si lang. ano, So ah? parang, Pinoy. Si Pinoy. kaya siguro yung mga hugot na napopoliticize, may mga ganun ding saloobin yung ibang mga taong bayan. Mali nga yung sinasabi nila ng Duterte Court. Yung dalawa doon, yung isa appointed by BBM, yung isa by Aquino. Paano mo sabihin Duterte Court? Kasi Ito 12 pa rin sila eh. Talaga namang in line 12. with this issue pa rin tayo. Narito ang kumalat na post na pagka-archive ng impeachment sa Senado. Ayan, ang tabulation paper, parang ano lang, parang pageant, may score na. Ayan ang mga nag-yes. May bara parang election results. Oo. May bara. Tara. Oh, no? ayan, ang Akbayan Party List na nagta-thumbs down after the Sinundan nila result. sila eh, Oo, Kiko at D. pinuntahan agad ang mga security, no? In fairness, At, pag may issue sa Congress, palagi may ganyan, na eksena nung araw. Takaw oo, ito eksena. naman mula kay Representative Percy Sendanya, they chose to surrender their independence and willfully abandon their Masyado constitutional namang mandate. dramatic na. Today, the Senate decided to become a Duterte Takaw Senate. eksena rin yan eh. Ano pong masabi nyo, Atty. Sal? Hindi naman totoo Duterte nga yun eh. Senate. Yung in fairness sa kanilang mga senador, may mga sarili naman silang conviction. Kung ano yung paniniwala nila, yun na yun. Mami Chu, ano pong take nyo dito? Sinasabi nga ni Senator Chis Escudero, Senate President, hindi naman kayo for accountability. Admitin nyo na mga anti-Duterte kayo. Bakit kayo magtatago sa accountability? Pwede nga, di ba, sabi ko nga, pwede sa ombudsman, pwede sa DOJ, mag-file kayo ng kaso. Attorney Ed. Well, siguro sa bandang huli, makita mo, politika talaga, panapanahon talaga yan. But at the end of the day, mas maganda sana, tumulong tayo mag-educate sa taong bayan. Huwag tayo magpakalat ng mga narratives na medyo deceiving. Kaping ka man, Duterte ka man. Alam mo naman, dito sa programa natin, wala talaga tayong kulay. Although ang guest natin, ay si Senator, Senator? Senator Baka naman magdilang ako. anghel ka naman. Baka magdidilang anghel naman, hindi ba? 2028. No, attorney ha, pag maging senador ka, Gusto mag-guest ka ko- pa rin dito. Gusto ko ha? revolutionary government, abolish ang Congress. Ayan, hindi pa nag-uumpisa. May Naku, revolutionary meron ng na nalalaman. talaga. Dapat Oh, seriously, ayan, gusto may ko lang sabihin nagta-thumbs na... down din. Ano naman Ayan. ang masasabi natin dyan? Pero in all fairness, hand gesture lang. Wala namang ingay, wala Pag namang nasa loob malalaking ka ano. ng session hall, dapat Decorum. decorum. Oh, So you observe solemn kasi talaga. ang Senado. Kung gusto nila sa labas. Alright, ito ha, bago tayo magtapos, ito na ang POQ tayong lahat. POQ o Political Quickie. Pokyo kayong lahat. Ano na nga ba nga asahan ng bansa sa Pilipinas? Ng bansa sa Pilipinas next week? Mami Chu, ano bang asahan na after nitong week? Kasi parang, ito inabangan talaga natin yung impeachment, di ba? Yung magiging result sa Senado. Ito, lumabas na. For next week, ano naman kaya ang asahan natin? Pinasagot na ng Supreme Court si VP Sara doon sa comment ng MR ng House. So, yun ang lalabas by next week. At yung mayroong mga intervention, motion for asking for oral arguments. Ito may problema sa mga humihingi ng oral arguments eh. Yung petitioner, tsaka yung si House, wala naman silang prayer for oral arguments. Pat sila outsider na outside the party, humihingi ng oral arguments. Sabi nga ni Senator Soto, meron siyang legal luminary. Kasi mayroong bagong meme na legal mercenary. Di ba? May dapat kung ano lang nasa hinihingi, yun lang ang aksyon na ng Supreme Court. So, let's not get outside within the rules. Yun lang naman ang issue dito. Nadadala ng damdamin, pero nandun pa rin dapat sa rules. Although interestingly, gusto ko lang ipaliwanag na under the internal rules of the Supreme Court, hindi mandatory ang oral argument. Kasi hindi naman sila trier of facts. Hindi naman sila tumitingin ng mga antecedent facts. At tinitingnan nila mga questions of law lang. Kadalasan, pag nag-file ka ng petition, yung sagot, ando doon na mismo yung mga argumento strategy mo. yan eh. Strategy. Kung humingi si VP Sara ng oral arguments, tatagal yan. Oo. Although Okay. ginamit na word kasi dun sa internal rules nila, may, hindi shall. Okay. So, hindi Lastly, siya Attorney mandatory. Sal, ano po sa tingin Yung ninyo? sa oral arguments, alam po ninyo, kaya hindi nag-oral arguments yun. Masyadong klarong-klaro yung facts ng kaso, klaro din yung ang konstitusyon, klaro din ang rules. Kaya hindi na kailangan mag-oral arguments.
Ang alam ko, ang oral arguments, you only avail of that pag may gusto ka pang malaman. na hindi mo alam. Clarificatory, oo. Alright, ako, parang kulang ang isang oras sa atin. Isang oras na ba talaga yun? Parang ang dami pa nating gustong sabihin. So, once again, maraming salamat po sa pagsama sa amin tonight. Isa Thank pong you. karangalan, Attorney Sal Panelo Oy, for nabanggit joining ko, us. Senator Sala. Who Oo nga. knows, Attorney Sal, last 2028. closing remarks na lang po para sa ating mga kapolitiko talks. Well, salamat sa imbitasyon nyo. Ang masasabi ko lang po sa ating taong bayan, maging mapanuri po tayo. Pag tayo po nakasuri na, wag po tayong tumahimik. Tayo ho'y ipahayag ang ating mga damdamin. Parang itong nasa pamalan, baka sakaling magbago. At tayo'y Huwag lang revolusyon, ha? Alright, Pwede maraming rin ang pong revolusyon, salamat. panloob, internal revolution. Internal revolution. Muli, ako po ang inyong binibining Politalker, Meiji Cruz. At syempre, ako po ang abogadong Politalker. Politalker. Si Ed Chico. Ako naman po si Mami Chu Villanueva. Nagkabali-baliktad man ang mga politiko, magkakasama pa rin tayo. Thank you for binge-watching us here sa Billionaire News Channel at for fresh episode. Tutok lang every Friday night dito lang sa Politico Talks.